Hi, my name is Nino. You can call me Ange, and this is Enchipedia. Hello and welcome sa lahat ng mga nanonood sa mga NG Babes and NG Balls natin dyan. Yes, you've heard it right. May tawag na ako sa inyo. Sa mga iilan na nanonood or patuloy na nanonood sa channel na to, welcome back to the channel. So yeah, I've been gone for a while and I'm back, baby. I'm back. Let's go. Let's start off sa aking hauls. Let's do an unpacking. Sorry, let's do an unpacking. Let's be more quieter and calmer this time. Let's do an unpacking video of my hauls this Comic at 2022 na ginanap sa Centris nung nakaraang weekend, which is the 29th and the 30th, if I'm not mistaken, sa Centris Elements. So the last Comic at, bit of an overview, okay? The last Comic at happened 2020 sa, it was January, if I'm not mistaken, sa Mega Mall pa. So, there you go. So, maraming books. Hindi ko na lang sasabihin kung magkano yung presyo. Where, yun nga, di ba nagkaroon ng mga konting price adjustments. So, yung mga dating books na nabili natin for about 150 pesos, for 100 pesos, tumaas na siya. Medyo masakit na siya sa bulsa, pero it's understandable dahil mahal nga yung materials to do it. And you got to pay the bills, okay? So, totally understandable. Simulan na natin sa aking hauls. Pero bago ang lahat, I would like, this is a shameless plug, okay? So, kasali ako sa mga nagbenta nung nakaraang Comic Con. Ito yung binenta ko. It's called Andong Albularyo. Androng Albularyo. Okay? It's named after my lolo, which is an albularyo. So, collection siya ng mga storya ng isang albularyo. Kasi may kilala akong albularyo at madami yung stories na alam sa kanila. So, it's a mix between fiction and reality. So, pagsasamahin natin siya doon. This is a prequel nung nilabas ko dati sa KMX Anthology. So, sa mga hindi pa nakakuha nun, I will be at Comic at this December and sa BGC by January. Anyway, let's stop about, maybe we'll talk about this some other time. Again, ginawa ko to. Medyo na-burn out ako dito. Ginawa ko, I draw for 5 days straight, 20 pages. And then meron akong double page spread na sobrang grabe. As in, itong double page spread na yan. So, napagod ako. And then I stopped for 2 days and then I started coloring kasi it's colored. Again, the issue 2 hopefully can come out by nung KMX kasi ito prequel eh. Pero yung kasunod nung KMX 1, nakikita niyo na yung difference ng art ko. Enough about me, enough about my shameless plug. Alam ko naman ang pinunta nyo rito. You wanted to see my hauls, then I will show you my hauls, okay? Here we go. Let's start off with... Ito nakakatawa. So, it is with, gawa to ni... Pangalan na ito, si Alucard. Wicked Alucard. This is called Salted. Binibenta niya to for 20 pesos lang. And after Comic It, sabi niya meron pa siyang stock ng mga 1,000 pieces ata. But he's gonna incinerate it all. Kasi 2006 pa daw, hindi bang iba na yung art niya. Sa lahat ng nakakuha na ito, napakaswerte niyo. Isipin mo, 2006 to, colored na yung print niya. And maganda na yung art niya. Pero, of course, nagbabago yung art. So, 2006 pa lang ganito nakalupit si Wicked Alucard, guys. Kung sakaling meron pa kayong makitang ganito, just go get it, okay? Again, wala pa akong binabasa sa mga ilalabas ko dahil ngayon ko pa lang siya talaga binuklat. Pangit ng term, sorry. Anyway, I'll try to do... Iniisip ko kung magti-TikTok ako para mabilisan ng mga review lang dahil medyo nakakatamad mag-edit ng books. You know how it is. You know how it is. Next, okay? Next on my list, on my haul, is this one. Okay? This one is Wonder Borders, The Viral Crisis Omnibus. Ito yung pinagsama-samang koleksyonan na gawa ni David Sing pati ni Spider-Dan. Okay? And sabi ni Spider-Dan dito, meron daw extra pages, additional pages na nilagay nila na wala doon sa mga nakahiwalay na issue. And this only cost, ayokong sabihin, gusto sabihin ko, kasi baka panoorin ng nanay ko, so wag na lang. Okay, so a bit of an overview na lang. Yung mga single comics, it costs for about 150
hanggang 200. Minsan may 230, 260. Mga nasa 30 pages yun, yung mga ganyan. My comics was priced 20 pages na colored, and half of a long bond paper costs around 200 pesos. Yung Alamat ng Aswang, nagprint ako ulit ng colored version niya, and it goes for about 180 pesos kasi maikli lang yun. While the thicker ones na collected edition or like the omnibus, they can go up to 350 pesos. Mga nasa 60 pages minimum to pataas, hanggang sa may umaabot ng 500, 600. And then there are the Comiket na mga labas na sobrang mga magaganda. Yung production quality, the value. So, like Godheart, umabot siya ng 1,250 if I'm not mistaken. Okay? Yeah. So, mga ganun yung price niya. Pero it's all worth it. Again, keep supporting local comics if you want. Let's support each other, guys. We are a small community of artists. And yun. Again, this is by David Saysing and Spider-Dan. Pwede ko naman siyang buklatin na mabilisan lang para sa inyo. And then I'll just gonna do a quick review lang siguro mga ayoko na itong long form nakakatamad na eh. And so, ang ganda ng quality ng print niya. And for its price, it's surprising na nagawa nila itong ganitong presyo. Amazing. So yun, that one is the Viral Crisis. Okay. So, tsaka ko na ibabalik sa kanyang lalagyan. Isunod natin to. Okay. Ito, nagbebenta na ito, mga naka-school uniform. So, kung nandun kayo sa Comiket, lalo na nung Sunday, kilala nyo na ano to. Ito ay gawa ni McCoy at ni RD Aquino. So, it is School Run. Okay? School Run, dalawa na siya. It's 1 and 2. Pwede kong buklatin. Again, I have no idea kung tungkol saan to. Okay. There you go. It's colored. I think they have this printed by Mixed. Okay, so sa mga up-and-coming artists dyan na mga gustong gumawa ng comic, contact MIXD or Mixed Pop. They offer print on demand. Sila yung pumalit sa Likamo. They're the same person. Okay. So again, it's School Run. This is 1 and this is 2. Okay, so again, the art of RD in the story of McCoy. Tama ba? I hope I'm right. So ayan, dalawang famous komikeros sa ating community, alright? So that is School Run. Let's go to the next one. Okay, ito namang isang to. Ito, meron na siyang up to 8. And then, ang kinuha ko sa kanya is, I think I got 5 of this. And then, ito yung Comiket version nung covers niya. So, may variant. Parang mga Western comics, may different cover variants. And this is for the Comiket special. And it is entitled Anarchy. It is by Joker Inc. Comics. And by Chuck Lanato, if I'm not mistaken. Sorry if I butchered your name. Again, napaka-unique ng art style. If you can see this, it's a bit unique. Okay, there you go. So, up to 8 na to. Sabi ko, since medyo kapos tayo sa budget, this one, pero na-bundle ko siya ng mura lang since madami naman akong kinuha. And hopefully, when you see him sa mga conventions, you buy his stuff kasi sige, buklatin natin. Again, it's colored, the inside pages, di ba? Iilan na lang ang nag-black and white ngayon. So, ang hirap din sumabay if you are a comicero. Pero yun nga, again, you have no reason not to do it yourself. Just start if you want to. And then, may andyan ng Mixed MIXD Pop. Alright, punta kayo sa Facebook nila. So, there you go. That's the art style. And this is number 5. This is number 4. This is number 3. 2. And 1. Holy shit. Sorry, nahulog. So, ayun. So, Anarchy, okay? It's up to 8 chapters already. So, hindi kayo mabibitan. And yeah, go look for it.
Nga pala, sinamahan niya pa ako ng isang mini comic. Alright, libre. Let's go to the next one, okay? Next one, ito naman, ang kinuha ko is itong Huwag Kang Matutulog. Saktong-sakto. Ginagawa ko to November 1. So this is sinulat at ginuhit ni Ian Cartalaba. Okay? Ito ay poema. Tula. Poema ang putik. Sorry. So these are poems or tawag dito, tula na graphic. So sige, buksan natin siya. I think pangalawa atang binili ko to. So again, dun sa ka-table ko kay GN or kay Glenn Ochoa na gumawa ng Feeling Blessed, #Feeling Blessed. And Ray Force. Okay? Maraming salamat dahil hinayaan niya ako mag-ikot. And alam niyo naman na every time na nasa cons ako, ko talaga ako just to support the local artists. And so, yeah, this is our mga medyo horror and dark na tula na merong konting graphics with it. Yeah, there you go. So, looking forward to read this one. Again, this is Huwag Kang Matutulog. Isinulat at ginuhit ni Ian Cartalaba. Next, we will go. Ito yung unang binili ko kasi malapit sa table namin. Okay, by the way, ang table ko noon was table 17. So, hope we saw each other kung nanonood ka. Love you. Sorry. Ayan, so, Sadya. Ayan, so, Sadya is by Reese Kalimbas. There you go. So, again, very vibrant yung kanyang art style. And yun nga, ginawa niyang black and white. I think mahirap kasi talagang maghanap ng mura na colored na publisher. Pero if you find them, yun nga again, yes, this is not the paid advertisement, pero yun nga, Say and GN are doing and Wendell are doing their job to promote the local comic scene para makapagbigay ng medyo ng quality printing out there for us. So, take advantage of it while nagbibigay ng ganun. Again, this is Sadya by Reese Calambas. Sorry kung mali yung basa ko. Okay. There you go. Actually, natatandaan ko nung ginagawa ko to dati. Pinabasa ko siya isang gabi lang lahat. Tapos doon ako gumagawa ng parang haul. Pero ngayon, haul na lang muna. Sorry. And now, let's go to the next one. So, ito is si Kami. Kalimutan ko na yung tamang pagbigkas. Pasensya na, Mel. Ito ay gawa ng Panggalatuns na grupo ng mga Pangasinense na creators. It is an anthology. Usually may theme sila kung tungkol saan and hindi ko pa siya binubuklat kung tungkol saan siya ngayon. Ito ay gawa ni Sir Bong, si Bong Redela, si Mel Casipit, si Kevin Rusty Macaraeg, si Richard Peter David, si Hannah Ragudos, si Remar Khalid Ragudos. Alright, buksan natin ng sandali. I think this is the 7th iteration of this one. Ito Sir Bong Redela yan, panigurado. Ang galing ng mga creators ng mga itong si Kami. Mahaba no kaysa to. Okay, so yan. Different art styles na makikita nyo. So if you're interested, I think this is available sa Shopee or contact Mel Casipit para makita nyo. Again, maganda yung pagkakaprint ng pagkakalimbag ng libro. And then let's go to another one from a very good comicera. And this is In This Universe by Chokna's Son. So, kinumpile niya and yung kanyang gawa. Ilan nga ba ito? If I'm not mistaken, 3 ata. 3 issue. So, ayan. Sorry, naalala ko lang, natawa lang ako kasi nung binili ko to. Sabi, wala ka pa ba na ito? Sabi ko, parang mo akong pagbilad ah. Joke lang. Pero yun nga. So, hopefully meron tayong kopya na dinala nyo sa Cebu. Okay, para hindi na kayo mag-reprint pa. Ayan. So makikita nyo, napakaganda ng art style. It's like manga trope. Yung ano niya. Manga style na medyo hindi siya
what do you call this? Mas sketchy. Sketchy yung lines, thin lines. Tapos, um, soju-ish. Tama ba? Tama ba yung term ko? And then the paneling na ginamit niya dito is superb. And then, kasi yung una kasi is like an ashcan lang. Yung dati. So ito, ginamitan niya ng manga paper. Paglimbag nito. So, good job. So kung makita niyo to, come and get it. Again, this is In His Universe by Choknatsan. Okay. Before anything else, this is The Mask of Aliyah. It's by Cecilia Lim, Caitlin Fahilan, and Renovila. Sorry. So this is the first issue. I was about to get the two issues already kasi dalawa na siya pero I think kailangan mo nang basahin. Parang nasa ibang bansa ata yung mga and they're all female yung gumawa na ito. Yeah, the quality of the build of this book is amazing. Pro na pro yung dating, and yeah, I think it's really for the international market. Then they're promoting Southeast Asian lore. So get it. It's called Aliyah, The Mask of Aliyah. Okay. Oh my, maganda rin yung art style niya. As you can see. Yeah, so hindi ko na masyadong bubuklatan baka may spoilery. So just get it. I think it's available sa Comic at HQ if I'm not mistaken. Now let's go to the next one. Speaking of which, Comic at HQ, Secret HQ, okay. So they have released their anthologies, diba? So yung mga thirsty for the LGBTQ, andun ang darkness, andun first for the horror, andun ang community, yung usual na binibigay na for the first 1,000 entries, the visitor. And then, andun ang Rurok. By the way, medyo itataas ko lang ang bangko ko. Ang sarap ng feeling na makasama sa Rurok. And to see that wonderful, amazing book. Yeah, yes, kasama po ang inyong abang lingkod. Ako po ay isa sa mga creators na nandun. And thank you for supporting. And thank you at nakuha ko. Maraming salamat. Ang saya na. Maraming salamat, Comic At, for that one. Without further ado, here is Darkness. So, ito yung horror comics nila. It's an horror anthology. I was first, gusto ko sanang pumasok dito. Maggawa ng entry, but then, a lot of things happened, so hindi ko na lang sinubukan. So, yeah, there you go. Mga horror stuff, the freakiest of the freakiest. If you want the mind-bending, the horror, holy son of a bitch. Alright? So this is it. It's a wonderfully built book and made by wonderful artists, amazing artists. So get it if you can find it. Pumunta tayo sa Secret HQ. Makikita nyo ito doon. Ganda ng build to. Naka-emboss pa yun. My goodness. Pagaling si Peacock. Oh no! Si Comic 8. Si Comic 8 pala. Now, let's go to, ito naman, so kakasabi ko kasi ng Pico. Ito yung isa sa mga gusto ko talagang bilhin. Lumabas to, medyo mabigat kasi for me na bilhin before yung per issue niya kasi parang nasa 400 ata kung di ako nagkakamali. Buti na lang naglabas na ito. So, it's Godheart. This is an amazing title. Ever since na lumabas yung unang-una na ito, gusto ko nang bilhin to. Dahil, napakaganda at napakahusay ng pagka-drawing niya dito. The color itself, it's so vibrant. Yung lore na parang nandun. Kasi hindi ko pa nababasa eh. Kasi I'm the type of person that is really interested on a comic pag nakita ko yung art. And this art screams out professional and sobrang ganda. Basahin mo ako, hayop ka, ba't di mo ba ako binibili? Ganon siya for me. So, sinampal niya ako pagdating ko doon, bilhin mo ako. And this, I think for the price of 1,200, it can even compare to an image book. So, I have here Beowulf. So, I think this is around 1,200 and ang binili ko. Yes, it's a bit bigger and it's this a bit wider. Pero yung the quality of the print,
You can never go wrong. Hindi ka magkakamali. And of course, you're supporting local, man. At ang kagandahan dito, nakakagulat dito sa creator nito. It is his first comics. It is his first comic. So, parang nag-spend time siya para maging sobrang husay bago siya lumabas sa mundo. So, ayan. Solid ka, idol. Napakaganda nito. Napakagaling. Go get it. Punta kayo sa Secret HQ or sa Comic Shop. Go buy it. Get out now! Ay, sorry. Pakita ko muna yung loob. Sorry. Baka sabihin nyo na lang nagbibiro ako. Look at that. Diba? Kasi ako mahilig mahilig ako sa comics, pero mahilig ako sa mga image titles. Like, as you can see there, puro image yan. Okay. So, mga image comics. And then, mafe-feel mo yung the art in itself na parang talaga nagsusumigaw siya, parang can't wait to be famous. Ganun, parang ayan, napakahusay, man. And I really appreciate the colors that ginamit dito, the palette na ginamit, the paneling. Kita mo naman yung paneling niya. Napaka-pro. Oh my goodness, this guy. Diba, kita mo naman yung reaction ng mga mukha. Ayun, mukha siyang, you know, Rat Queens. Parang ganun yung dating niya for me. And I love Rat Queens. Kaya lang wala pa ako ng volume 3. Dalawa pa lang yung meron ako. Anyway, that's it. That's Godheart. Yeah. Punta tayo sa susunod. Meron pa. Okay, so the next one is, again, this is again from David Saysing and to Hieronimo. To Hiromo, hindi ko alam kung sino yung kasama niya dito, pero Soranjo, gumawa sila ng parang, iibahin ata nila kasi sabi sa akin ni Sir David, yung Soranjo before was like too westerny. So they may be trying different stuff and different elements. And kung bubuklatin natin to, makikita mo, it is like a glossary of the monsters that you can find in the world of Soranjo. Okay? Soranjo, sorry. Nakalimutan ko na naman itanong kung paano yung tamang pagbigkas. Ipagpatawad niyo po. And so, it's like a glossary ng mga animal. Sorry, ng mga mystical monsters. Ayan. Na pwedeng makita sa mundo nila. So yeah, it's well worth it. So this is a prequel for the upcoming book na gagawin nila, kasunod na Soranjo. And I think tutuloy nila, and basta tutuloy pa rin nila yung Soranjo. It's either they're going to redraw it or they're going to continue the third book. We shall see. Alright, and that is gabay para sa Soranjo. Sorjano. Yun, Bobo po yung ano. Bobo po yung NGpedia nyo. Sorry na mga NG Balls at NG Babes. So ulitin ko, ito ay Glossarium Noctura gabay para sa Sorjano. There you go. Isipin mo kung makapal to. Para siyang Bible. What a blasphemous book. Yeah. Sorry. Medyo gabi na kasi nung ginagawa ko tong video to. So medyo sabog-sabog na tayo. Again, this is one of my favorite, one of my childhood heroes. Itong gumawa na itong susunod na libro natin. And this is by Sir Paul Medina Jr. Let's go, okay? Bugad Baboy Marcos Special, okay? So, yan, makikita mo naman. And you know, it's a political satire, diba? Sino bang hindi hero ni, sino bang may hindi hero kay Sir Paul Medina? Lalo na sa mga age bracket ko, which is like 30s. Yeah, I'm that old. But who cares? Okay, so if you like political satire, and if you just like the art of Sir Paul Medina, you can never go wrong with this. So go out, buy it. Malamang sa malamang meron to sa Shopee nila or sa Lazada. Go out, get it. Or sa susunod na event ng Comic-Con. Okay? Comic-Con, miss na namin kayo. Balik na kayo. Di na kami galit. Joke lang.
with this one. Okay. So, ito pa yung isa sa mga gusto ko ring bilhin noon pero gusto ko munang kumpletuhin siya at saka nung naglabas sila ng Omnibus, ang dami ko kasing binibili rin na libro so hindi ko rin siya nabili. So, this was the time na medyo isa siya sa mga nauna kong nakita. So, binili ko na rin siya agad. Welcome to ASMR. Hindi, joke lang. Bago ko pala pakita yun, binigyan ako ni Sir David sa isang ng kasama to, libre. Yun lang. Hindi ko matanggal dahil baka mapunit siya. Kung masisira, huwag kang mapupunit. Alright. Me and sharp things doesn't connect. So, anyway, ito ang nakuha kong libre. So, it is an inspired artwork from X-Men ni Jim Lee and Jim Lee art, tama. And Claremont, okay, from X-Men. Pero ito yung sa gawa nila sa Viral Crisis. Libre lang to, guys. Libre lang. Now, going back to our regular programming. Again, this book is called Mai. Okay, so this is my first Mai. This is the first time I'm going to delve into the world of Mai. So good luck and I'm gonna have fun. As much as possible, they try to keep it low in terms of pricing. Okay? So yun yung nakakatawa sa kanila. Ayan, sobrang kapal ng libro to. Let's see. 1, 2, 3, 4. It's 8 in 1. So, 8 issue sa isang libro. I think mga nasa 730 if I'm not mistaken. Pero it's well worth it. And yun nga, maganda daw yung lore na ito. So, we'll see. It's enjoyable. And then, hand-painted to. Hand-painted tong mga covers na. So, yeah. There you go. My Omnibus 1. And then, binigyan ako ng libre na It's from Kawangish Publishing. Ang bawat kwento may bayani. I think, ito ay parang list of a booklet ng mga products nila na pwedeng bilhin. Again, they have, if you want this, meron sila sariling Shopee. It's Kawangis. Okay, hanapin nyo lang siya sa Shopee. Or, was it Lazada? Basta hanapin nyo na lang dun. Okay? So, Kawangis. And it is my Kawangis Publishing. Okay? And hindi lang yun ang binili ko. Bumili rin ako ng Incognito. Ito ang... Okay. Sorry, naputol. Hindi ko alam what happened. But let's continue. Again, this is it. Hashtag feeling blessed. This is a short story. Tinanong ko sa kanya, paano mo describe Viva Maxi? Okay, so kung gusto mo Viva Max ng mga pero comics, this is it. Pero ang nagustuhan ko dito, it's not because he's my friend, okay? Tingnan mo naman yung printing na to. Tingnan mo yung kulay, yung vibrant colors. Again, mahilig ako sa vibrant colors. Sobrang swabe nung pagkakakulay niya. Kasi medyo pang mature ito eh. So, okay. Story ito ata ng Walker. Oops. Okay. So, nakita mo yung vibrant na kulay niya. Napaka-galing. Okay. Siya lang nag-print na ito. Anyway, I miss doing this stuff and I hope na makagawa pa ako. I can do more. This is NGpedia. I hope you enjoyed mga NG Balls at NG Babes. I hope it sticks. Pangit, pero I hope it sticks. NG Babes and NG Balls. Pero maraming salamat. This again is Nino. You can call me Eng or NGpedia. See you sa next con and see you on my other videos. Bye!